Sa lupain na tinatawag na Mistarsia ay nagkakasama ang mga Diyos, demons at mga tao. Isang araw ay naghasik ng lagim dito ang ancient dragon na tinatawag na Bahamut. Nagtulong-tulong silang lahat na labanan ito hanggang sa matagumpay nila itong naiselyo. Katapos ay nagpa siya ang mga Diyos at mga demons na hatiin ang susi para hindi ito basta-basta mapakawalan. Lumipas ang 2,000 taon ay may 2 lalaki ang parang aso't pusa dahil halos araw-araw na lang silang naghahabulan. Ito ay sila Fuvaro at Kaizar na parehong bounty hunter. Gusto ni Kaizar na makapaghiganti kay Fuvaro sa nagawa nitong kasalanan sa kanya ngunit palagi na lang siyang natatakasan nito. Habang naghahabulan sila ay napilitan si Fuvaro na pumasok sa isang tavern. Dito niya na pinunterya ang kabayo ni Kaizar dahilan para mapilitan ito na habulin ang kanyang kabayo. Sakto namang may nakadikit na poster dito ng mga wanted kaya nagpa siya si Fuvaro na trabahuin ito. Makalipas ang ilang oras ay bigla na lang may kung anong nahulog sa karwahe na sinasakyan ng 3 bandido. Ito pala yung half-angel half-demon na si Amira na naghahanap sa kinaroroonan ng Helheim. Akala ng mga bandido ay sinwerte sila dahil may madadala na din sila sa kanilang amo ngunit ito na pala ang kanilang katapusan. Kinagabihan pagkadating ni Fuvaro sa hideout ng wanted na si Gar ay ipinakita niya sa mga ito ang kanyang bounty hunter bracer para magpakilala na isa siyang bounty hunter. Mabilis lang niyang pinatulog ang mga tauhan ni Gar kaya nagpalabas na ito ng mga halimaw. Dahil dito ay nagpasya siya na lumabas na ng gusali. Akala ni Gar ay balak lang niyang tumakas ngunit pagkaatake ng mga halimaw ay dito na nito napagtanto na may inihanda pala siyang patibong. Sinubukan pa nito na atakihin siya ngunit madali lang niya itong natalo. Gamit ang kanyang bracer ay matagumpay niya na itong nahuli. Kagad niyang pinuntahan ng Diyos na si Bacchus para kunin ang pabuya sa pagkakahuli niya kay Gar. Nagtaka siya kung bakit kalahati lang ang ibinigay sa kanya pero bago pa man maipaliwanag ni Bacchus ang dahilan ay nakatulog na ito sa sobrang kalasingan. Dahil dito ay nagpasya na lang siya na magtungo sa tavern para magpakasaya. Habang nakikipag-inuman siya sa mga chika babes ay ikinikwento din niya ang mga naging karanasan niya sa iba't ibang lugar. Nabanggit niya na sa susunod ay gusto naman niyang magtungo sa Helheim dahil may alam siyang shortcut papunta dito. Sakto namang napadaan dito si Amira kaya narinig nito ang kanyang mga sinabi. Aalis na sana ito dito nang mabangga nito si Kaizar dahilan para malaglag ang kanyang compass. Matapos may abot ni Kaizar dito ang compass ay umalis ito kagad at pumasok ng bar si Kaizar dahil narinig niya ang boses ni Fuvaro. Maghahanda pa lang sana siya sa pag-atake nang mabilis siyang nilapitan ni Fuvaro. Dahil dito ay nakaisip na naman ng paraan si Fuvaro para maisahan siya. Makalipas ang ilang minuto habang umiihi si Fuvaro ay dito na siya nilapitan ni Amira. Kagad siyang tinanong nito tungkol sa shortcut patungo ng Helheim dahil nabanggit niya umano ito sa tavern. Bagamat puro kasinungalingan lang ang kanyang mga sinabi sa mga chika babes ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito para makahingi ng halik kapalit ng impormasyon na hinihingi ni Amira. Ngunit hindi ito natuloy dahil biglang dumating dito ang kakambal ni Gar na si Ghost. Dito niya na napagtanto kung bakit kalahati lang ang nakuha niyang pabuya kanina. Nagpalabas din ito ng halimaw para paatakihin sa kanya. Nang magawa niya itong mapuruhan ay naiwan naman dito ang kanyang espada. Dahil ayaw ni Amira na may mangyaring masama sa kanya ay nagpa siya na ito na kalabanin ng halimaw. Binugbog nito ang halimaw hanggang sa tumilapon pabalik kay Fuvaro ang kanyang espada. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Fuvaro na atakihin si Ghost kaya nahuli din niya ito. Ngunit tumilapon naman sa kanya ang isang bariles kaya nawalan siya ng malay. Nanaginip siya na nasa nasusunog na lugar siya at nang makita niya ang isang dragon ay dito na siya nagising. Pumasok dito ang babae na nakainuman niya kagabi na siya umanong nakakita sa kanya sa daan. Ipinaghanda siya nito ng panligo ngunit nang maghubad siya ay natakot ito at dali-daling lumabas. Nang makita niya sa salamin ng kanyang hitsura ay laking gulat niya nang makita na may buntot na siya ng isang demon. Nalaman naman ng Archangel na si Gabriel na may nagnakaw sa God Key o ang kalahati na susi sa selyo ng Bahamut. Dumating dito ang Archangel na si Michael para ipaalam kay Gabriel na inutusan niya na umano si Gian the Ark ng Orleans Knights na hanapin ito. Si Gian ang vessel ng mga Diyos na biniyayaan ng kapangyarihan para harapin ang mga halimaw na umaatake sa mga tao. Inisip naman ni Fuvaro na baka nananaginip lang siya ngunit nang mauntog siya ay ramdam niya ang sakit. Dito na nagpakita sa kanya si Amira kaya nalaman niya na naggas pala ito ng contract spell sa pamamagitan ng halik. Tatanggalin lang umano ito kung sasabihin niya ang shortcut papuntang Helheim. Lumabas muna siya para makapag-isip-isip ngunit tinawag na pala ng mga babae si Kaizar para hulihin siya. Dahil dito ay mabilis siyang nagbihis at umalis na dito.
Pagkababa ni Amira ay sumakay sila ng kabayo at dito na nakita ni Kaizar ang kanyang buntot. Kaya inakala kaagad ni Kaizar na isa nga siyang demon. Ilang sandali lang ay dumating dito ang hukbo ng Orleans Knights na naatasan ni Gia na maghanap ng nagnakaw sa God Key. Nang malaman ni Kaizar mula kay Levali na ang hinahanap nila ay isang demon na nag-anyong tao ay naisip niya kaagad si Favaro. Nagsalita siya na hindi niya sasabihin ang kanyang mga nalalaman dahil misyon niya na dakpin ito. Hindi nagustuhan ni Gaurin ang kanyang mga sinabi kaya nakatikim siya dito. Dito niya na biglang naalala ang sinapit ng kanyang ama na isa ding kabalyero at si Favaro ang kanyang sinisisi dito. Nangako siya sa kanyang sarili na ibabalik niya ang dangal ng kanilang pamilya kaya kailangan niyang mahuli si Favaro. Nagtungo naman sila Favaro sa Live-Ian para hulihin ang isang demon. Katwiran niya kay Amira ay kailangan umano muna nila ng pondo bago sila magtungo ng Helheim. Nang makaharap na nila ang demon ay mabilis itong iniligpit ni Amira kaya dito niya na din napagtanto na hindi nga talaga panaginip ang nangyari kagabi. Matapos nilang makuha kay Bacchus ang pabuya ay bumili muna sila ng masusuot ni Amira. Katapos ay kumain sila at dahil unang beses pa lang ni Amira na uminom ay hindi ito nakapagpigil dahilan para malasing ito. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo sila sa isang lawa. Plano sana ni Favaro na samantalahin ng pagkakataon na ito na iligpit si Amira para matanggal na ang contract spell. Pero nang mapansin niya na hindi nagliliwanag ang kanyang bracer ay nagtaka siya. Bumangon si Amira at dito na ito nagpakilala sa kanya. Natanong naman niya kung bakit gusto nito na pumunta ng Helheim kaya sinabi na din ito na dahil dito niya umano mahahanap ang kanyang ina. Biglang dumating dito si Kaizar at sa sobrang pagkagulat ay nabitawan tuloy ni Favaro ang kanyang espada. Aatakihin na sana ni Kaizar si Favaro pero kaagad siyang hinarangan ni Amira kaya nagkaroon ng pagkakataon si Favaro na makaatake at dali-dali silang umalis dito. Kinaumagahan ay nagpatuloy sa paghahanap ang Orleans Knights. Nang malaman ni Favaro ang kanilang hinahanap ay sinabi niya ang kinaroroonan ni Amira kapalit ng malaking pabuya. Kaya di nagtagal ay nakita na nila Gaurin si Amira na mabilis namang tumakas. Hanggang sa magpasya na ito na harapin na lang sila Gaurin. Pagkabalik ni Favaro sa kanyang kabayo ay nagulat na lang siya na hindi siya sinunod ng kabayo. Sa halip ay nagtungo ito sa kinaroroonan ni Amira. Pagkadating nila dito ay ibinaba siya ng kabayo na nagdahilan sa pagkalaglag ng kanyang mga smoke screen. Bago pa siya makita nila Gaurin ay mabilis siyang umalis dito at sumama sa kanya si Amira. Ngunit nang makarating sila sa tulay ay inaabangan na pala sila dito nila Levali. Dahil dito ay ginawa niya na lang na hostage si Amira at nang makita ni Levali ang pendant ni Amira ay pinigilan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Dito na sinamantala ni Favaro ang pagkakataon para tumakas. Ngunit dahil sa kanilang ginawa ay naging mga wanted na din sila. Nagpasya si Kaizar na hanapin sila hanggang sa mapunta siya sa nayo ng Nableville kung saan may wanted din dito. Ngunit bigla siyang nahulog dito dahilan para mawalan siya ng malay. Nakarating na din ang balita sa mga demon ang tungkol sa pagkakanakaw ng God Key kaya pati sila ay hinahanap na din si Amira. Napapaisip ang isang fallen angel na si Azazel kung sino kaya ang pagbibigyan ni Amira ng God Key. Pagkadating ng mga alagad ni Cerberus ay nalaman nila na patungo ngayon ng Nableville sila Amira. Nagpasya si Azazel na hayaan muna sila dahil hindi na ito kailangan. Nang magkamalay si Kaizar ay nasa isang bahay na siya kasama ang isang batang babae na si Rita. Ilang sandali lang ay dumating dito ang mga magulang ni Rita at matapos silang magpakilala ay niyaya nila si Kaizar na kumain. Habang inihahanda naman nila Favaro ang kanilang gagamitin sa Nableville ay biglang naalala ni Favaro na may pakpak pala si Amira na siyang magpapadali sana sa kanilang biyahe. Ngunit nang ipinakita ito ni Amira ay iisa lang pala ito dahil naputol ang isa nito. Dito niya na naikwento ang lahat bago siya malaglag mula sa kalangitan. Ito ay nung kinuha niya ang God Key at matapos niyang makuha ito ay sinubukan siyang pigilan ng ibang mga anghel kabilang na si Michael. Dahil sa ginawang atake nito sa kanya ay dito na naputol ang isa niyang pakpak na nagdahilan din sa kanyang pagkahulog. Nang matanong ni Favaro kung nasaan na ngayon ang God Key ay sinabi ni Amira na nasa loob niya na ito dahil siya na ngayon ang nagsisilbing God Key. Nang kakain na sana sila Kaizar ay sinubukan pa siyang pigilan ni Rita pero hindi niya ito pinansin at kumain pa din siya. Katapos nilang kumain ay nakiusap sa kanya ang mga magulang ni Rita kung pwede umano siyang tumulong na labanan ng mga halimaw na parating umaatake sa kanilang bayan. Hindi naman niya tinanggihan ang pakiusap ng mga ito kaya tuwang-tuwa ang mga ito. Kinabukasan ay naghanda na sila kasama ang ibang residente para harapin ang tinutukoy na halimaw ng mga ito. Pagkadating ng mga halimaw ay tinawag nito ang pangalan ni Kaizar kaya nagtaka si Kaizar na kilala siya nito. Nilabanan niya ang isa sa mga ito hanggang sa may ipalanghap ito sa kanya.
Dito niya na nalaman na sila Fuvaro at Amira lang pala ang nilalabanan niya. Nang makita niya ang mga residente ay nagulat siya na mga zombie pala ang mga ito at si Rita lang ang hindi. Kaya nang maalala niya ang kinain niya kagabi ay hindi niya na napigilang masuka. Isa din pala si Rita sa mga wanted na isang necromancer. Nilabanan nila ang mga zombie hanggang sa makita ni Kaizar ang mga magulang ni Rita. Nang aatakihin niya sana ang mga ito ay hinarangan siya ni Rita at dito na din nagsiatrasan ng mga zombie. Ngunit bigla itong kinagat ng kanyang mga magulang kaya mabilis niligpit ni Kaizar ang mga ito. Nang mabitawan ni Rita ang Black Bible ay kaagad itong pinunterya ni Fuvaro at dinakip ang halimaw na nasa loob nito. Dito na nalaman ni Kaizar mula kay Fuvaro ang tungkol sa bayan at sa pamilya ni Rita. Makalipas ang ilang oras nang kinukuha na ni Fuvaro ang pabuya kay Bakes ay nagulat siya na alam nito na patungo sila ng Helheim. Pagkaalis naman ni Kaizar sa Nableville ay sinundan siya ni Rita na isa ng zombie. Hindi niya pala ito tinuluyan dahil ayaw niyang mamantsahan ang kanyang espada. Matapos makakuha ng impormasyon si Fuvaro kay Bakes sa kinaroroonan ng Helheim ay nagtungo sila sa Ismenport para maghanap ng barko na masasakyan nila. Nilapitan siya dito ng isang matanda na alam umano kung anong barko ang kanilang sasakyan patungo sa Helheim. Pagkadating nila sa sinasabing barko nito ay nakilala niya ang kapitan ng barko. Ito ay si Amon na dating kasamahan ng kanyang ama nung mga bandido pa sila. Ilang sandali lang pagkaalis ng sinasakyan nila Fuvaro ay dumating naman sa Ismenport sila Kaizar. Nilapitan din sila ng matandang lalaki na siyang gumabay kanina kina Fuvaro. Habang natutulog si Fuvaro ay napanaginipan na naman niya ang dragon. Dahil dito ay tinanong niya na si Amira kung pamilyar ito sa dragon na napapanaginipan niya. Ngunit kahit si Amira ay wala ding ideya tungkol dito. Tinawag siya ni Amon para yayain sila na uminom at kumain. Nang makasakay na din ng barko sila Kaizar ay dito niya na naikwento kay Rita ang tungkol sa kanila ni Fuvaro. Dati silang magkababata at bagamat anak siya ng kabalyero at si Fuvaro ay anak lang ng karpintero ay nagkakasundo sila sa maraming bagay. Sa pag-aakala niya na tunay silang magkaibigan ni Fuvaro ay nabanggit niya ang tungkol sa kanyang ama. Hindi niya akalain na tatraidoran siya ni Fuvaro at ipapaalam sa ama nito na isa palang bandido na may pag-e-eskorte ng kanyang ama na mahalagang bagay para sa hari. Bilang leader ng hukbo ay siya ang naging responsable at pinatawan ng parusang kamatayan. Ito din ang kasalukuyang pinag-uusapan nila Fuvaro at Amon dahil dito din pala nasawi ang ama ni Fuvaro. Ayon kay Amon ay nagtataglay umano ng matinding kapangyarihan ng Magic Stone dahil may kakayahan itong magtawag ng demon. Tanging siya lang ang nakaligtas sa kanilang lahat at malaki ang pasasalamat niya sa ama ni Fuvaro na siyang nagligtas sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay natanong ni Amira si Fuvaro sa pinag-usapan nila ni Amon tungkol sa kanyang ama. Hindi maintindihan ni Amira ang salitang ama dahil wala pala siyang ideya tungkol dito sapagkat wala umano siyang kinikilalang ama. Ilang sandali lang ay bigla na lang may lumitaw na malaking alimango sa kanilang harapan. Kasalukuyan namang inaatake ng mga pirata ang barko na sinasakyan nila Kaizar. Ngunit hindi sila umubra kay Kaizar kaya ginawang hostage na lang ng pinuno si Rita. Wala siyang kaalam-alam na isa palang zombie ang ginawa niyang hostage kaya nakagat tuloy siya nito. Matapos umatake ang higanteng alimango kina Fuvaro ay sinubukan itong atakihin ni Fuvaro ngunit hindi umubra ang kanyang sandata. Buti na lang ay mabilis nakakilos si Amira para iligtas siya. Nang maibaba siya ni Amira ay dali-dali naman itong inatake ang higanteng alimango. Dito na nakita ni Amon ang kanyang buntot kaya kaagad siyang itinali at tinawag dito ang maraming halimaw. Kaya nalaman niya na isa na din palang demon si Amon. Nilaglag niya ang kanyang mga smokescreen para magkaroon siya ng pagkakataon na makawala sa pagkakagapos. Nang mawala ang usok ay sakto namang binangga sila ng barko na sinasakyan nila Kaizar. Mabilis na hinanap ni Kaizar si Fuvaro at kaagad namang inatake ng mga zombie ang mga alagad ni Amon. Sinubukan ni Amon na pigilan sila Fuvaro kaya nilabanan ito ni Fuvaro. Matapos gamitin ni Amon ang kanyang sandata ay dito na nakakita ng pagkakataon si Fuvaro na nagdahilan sa pagkahulog ni Amon at malamon ito ng higanteng alimango. Kagad na nilapitan ni Kaizar si Fuvaro ngunit dito na kumilos sila Azazel. Nakita nila sa taas ang galamay ng flying castle na sinasakyan nila Azazel na tinatawag na Gregor. Inatake nito si Amira kaya sinubukan nitong sanggain ni Kaizar. Nang mahulog sila ay parehas silang kinuha nito habang si Fuvaro naman ay natulala na lang at wala nang nagawa. Ilang sandali lang ay bigla siyang sinipa ni Rita at dito niya na nalaman ang tungkol sa Gregor. Balak nito na sundan ng Gregor kaya ibinaba nito ang maliit na bangka. Ito pala ay para mapuntahan muna nila si Bakes dahil dito sila hihingi ng tulong.
Kasalukuyan namang pinapahirapan na ng isa sa kasamahan ni Azazel na si Pazuzu si Amira para paaminin nito kung sino ang nag-utos dito na nakawin ang God Key. Sinabihan sila ni Kaizar na walang kinalaman si Amira dahil minanipula lang siya ni Fubaro kaya pinagtawanan tuloy ito nila Azazel. Dito na ipinaalam nila Azazel kay Kaizar kung ano ang totoong katauhan ni Amira. Nang mahanap na nila Fubaro sila Bacchus ay binantaan nila ang mga ito para pahiramin sila ng karwahe. Ngunit ayon kay Bacchus ay kailangan munang ipakita ni Fubaro kung gaano siya kaseryoso bilang kabayaran. Dahil dito ay isinakripisyo na lang ni Fubaro ang kanyang pagiging bounty hunter. Kagad silang umalis at habang nasa biyahe sila ay nabanggit na din ni Bacchus ang tungkol kay Azazel. Ito ang kanang kamay ng Chief of Fallen Angels na si Lucifer at sigurado siya na patungo ang mga ito sa Demon Capital of Cocytus. Ang magagawa lang niya ay dalhin sila Fubaro sa Sword Valley kung saan ang gate patungo ng Cocytus. Pagkababa nila ng karwahe ay nakita nila kagad ang Gregor kaya dali-dali silang sumakay dito. Kaya ilang sandali lang ay nalaman na nila Azazel na may nanghimasok sa kanila. Dahil alam na ni Azazel na matagal nang gusto ni Kaizar na makapaghiganti kay Fubaro ay binigyan niya ito ng pagkakataon. Habang hinahanap na nila Fubaro sila Amira at Kaizar ay bigla silang nilipad ng malakas na hangin na nagdahilan sa kanilang paghihiwalay. Napunta si Fubaro sa kinaroroonan ni Amira at nang ililigtas niya na sana ito ay bigla naman siyang inatake ni Kaizar. Walang tigil siyang inatake nito hanggang sa magawa nito na mapabagsak siya. Ngunit bigla namang may umatake dito na kagagawa naman ni Rita. Habang papasok na ng portal ang Gregor ay bigla na lang naglaho ang portal. Andito pala ang Orleans Knights na gusto ding agawin si Amira. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga ito at kaagad na umatake. Nang may baba na ni Rita si Amira ay dumating naman dito si Pazuzu. Buti na lang ay nakaisip kagad ng paraan si Fubaro kung paano nila ito matatakasan. Humingi siya ng tulong kay Kaizar at mamaya na lang umano sila magtuos muli kung makaalis na sila dito. Sa kagustuhan ni Kaizar na mailigtas si Amira ay pumayag na lang siya. Matagumpay nilang naisagawa ang plano ni Fubaro ngunit nang makalabas na sila ay hinaranga naman sila ni Azazel. Mabilis silang naigapos nito at nang hahawakan na sana nito si Amira ay bigla na lang may napalabas si Amira dahilan para mataboy si Azazel. Di nagtagal ay nagawa na ng Orleans Knights na mapabagsak ang Gregor. Ginawang zombie ni Rita ang isang dragon para makaalis sila dito bago pa sila makita ng Orleans Knights. Muling napanaginipan ni Amira ang kanyang guro na siyang nagbigay sa kanya ng pendant at nagsabi sa kanya na magtungo ng Helheim. Muli siyang nakiusap kay Fubaro na dalhin siya sa Helheim ngunit pinapalibutan na pala sila ng Orleans Knights. Pagkadating ni Azazel sa Demon Capital of Cocytus ay nagkaharap sila dito ni Martinet. Balak niya sana na makipagkita kay Lucifer ngunit hindi niya ito magawa. Pinagtawanan tuloy siya ni Martinet dahil hindi umano makikipagkita si Lucifer sa katulad niyang naisahan lang ng mga tao. Hindi na siya nagpumilit pa at ipagpapatuloy niya na lang na makuha ang God Key. Dinala naman sila Fubaro sa Royal Capital of Anatae para iharap sila sa hari. Ilang sandali lang ay dumating dito ang tatlong Archangel. Ipinakita ni Michael sa kanila ang totoong katauhan ni Amira bilang half-demon. Nababahala sila na nasa kamay na ng isang demon ang God Key dahil hindi nila ito pwedeng dalhin sa Ark. Dahil dito ay nagpasya sila na ipagkatiwala muna sa Royal Capital ang pagbabantay dito. At para naman kina Fubaro ay mananatili din umano muna sila dito. Katapos ay ipinakita nila ang kasalukuyang sitwasyon ng Bahamut kung saan makikita ang senyales ng muli nitong pagkagising. Ngunit hindi ito tuluyang magigising kung hindi nito makukuha ang mga susi. Para mapigilan ang muli nitong pagkagising ay kailangan nilang mabantayan ang God Key. Pagkaalis ng mga Archangel ay ipinasok na nila Gaurin si Amira sa silid nito. Ngunit ilang sandali lang ay bigla nilang narinig ang tunog ng kampana. Ito pala ay dahil may papalapit na mga demon sa Royal Capital. Mabilis namang kumilos si Gian at gamit ang kanyang kapangyarihan ay madali lang niyang naubos ang mga ito. Habang pinag-uusapan ng mga Archangel si Amira ay naikwento na ni Michael sa iba ang rason kung bakit hindi niya nahabol dati si Amira. May kutob sila na ang pumoprotekta kay Amira ang siyang pasimuno para nakawin ang God Key nang sa gayon ay mapakawalan nito ang Bahamut. Sa ngayon ay gagamitin nila si Amira para mapilitan ito na maglantad ng kanyang sarili. Kinagabihan ay may pumasok na lalaki sa silid ni Amira at sinabihan siya na alam umano nito ang mga kasagutan na tumatakbo sa kanyang isipan. Pinasunod siya nito at sakto namang napadaan dito si Rita kaya nakita nito si Amira na lumabas ng silid. Kagad niyang pinuntahan sila Fubaro at Kaizar na kasalukuyang naglalaban para ipaalam ang tungkol kay Amira.
Mabilis silang kumilos para hanapin si Amira hanggang sa makarating si Favaro sa parte ng palasyo kung saan may rebulto ng dragon na kahawig ng parati niyang napapanaginipan. Dumating din dito si Gian at dito niya na nalaman na rebulto pala ito ng Bahamut. Nabanggit ni Gian ang tungkol sa propsiya na kung magising muli ang Bahamut ay may isang kabalyero ang magpapakita para talunin ito. Nang makalayo sila Amira ay dito na ipinakita ng lalaki ang pendant na katulad ng sa kanya. Ayon dito na ipinagkatiwala umano ito ng ina ni Amira kaya naisip ni Amira na ito siguro ang kanyang ama. Nang tinanggal nito ang kanyang hood ay ito pala si Lavali. Bigla namang tumunog ang kampana kaya mabilis umalis si Lavali. Nagsimula na palang kumilos ang hukbo ni Azazel para kunin muli si Amira. Habang pinagmamasdan ni Favaro ang mga wyvern ay lumapit sa kanya si Amira para ipaalam sa kanya na nakita na umano nito ang kanyang ama. Katapos ay bigla itong nakaramdam ng gutom kaya dali-dali itong naghanap ng pagkain. Sinundan ito ni Favaro hanggang sa kusina at ilang sandali lang ay nakita siya nila Kaizar. Nilapitan nila si Amira pero lasing na ito dahil alak ang ginawa nitong pantulak. Kasalukuyan naman ang nakikipaglaban na ang Orleans Knights sa mga demons. Nagpa siya si Pazuzu na harapin si Gian para makapasok na si Azazel sa loob ng palasyo. Kaya ilang sandali lang ay nakarating na ito sa kinaroroonan nila Favaro. Bigla itong lumapit kay Kaizar para linawin kay Kaizar na ito ang dahilan sa lahat na nangyari sa kanyang ama. Ito din umano ang nagmamayari ng Magic Stone na binantayan ng kanyang ama dahil gusto lang nito na may mapaglibangan. Binato ito ni Favaro at nakiusap siya kay Kaizar na dalhin si Amira dahil siya ang makikipaglaban kay Azazel. Habang nilalabanan ni Gian si Pazuzu ay nagawa nito na mahuli siya sa atake nito. Ngunit dumating dito ang mga mage kaya nagkaroon ng pagkakataon si Gian na makaatake. Dahil hindi ito inaasahan ni Pazuzu ay hindi niya na ito naiwasan pa. Nang mag-umpisa na ang labanan nila Favaro at Azazel ay binubugbog lang siya nito. Ngunit bigla na lang may naghagis sa kanila ng smokescreen at ito pala ay kagagawa ni Kaizar. Dito na nalaman ni Azazel na ama ni Favaro ang leader ng mga bandido na iniligpit niya. Pagkaatake ni Kaizar ay hinagisan ito ng harina ni Favaro ngunit dahil sa bracer ni Kaizar ay wala din itong silbi. Nang inatake nito si Favaro ay ginamit na ni Favaro ang kanyang buntot. Hinagisan niya ito ng espada at wala itong kaalam-alam na para kay Kaizar pala ang espada. Bagamat napuruhan ito ni Kaizar ay hindi pala ito tinablan kaya nagantihan tuloy sila. Pagkabangon ni Kaizar ay nakita niya sa kanyang espada ang gagawing pag-atake ni Gian. Dahil dito ay sinugod niya si Azazel para hindi nito mapansin si Gian. Nang mapuruhan siya nito ay sakto namang nakaatake na si Gian at hindi na ito nagawa pang mailagan ni Azazel. Bago pa ito tuluyang maluso ay nagpa siya ito na umatras na. Dahil sa ginawang pakikipaglaban nila Favaro at Kaizar kay Azazel ay napamangha nila si Gian. Kaya kinausap nito ang hari para hilingin dito na gawin silang mga miyembro ng Orleans Knights. Kagad silang pinasundo kay Gaurin para sa kanilang seremonya bilang mga opisyal ng miyembro ng Orleans Knights. Nang makita ni Amira si Lavali ay lalapitan niya sana ito ngunit pinigilan siya ni Favaro. Pagkasimula ng seremonya ay ayaw sana itong tanggapin ni Favaro ngunit hindi naman nagdalawang isip si Kaizar na tanggapin ito kaya tinanggap na lang din ito ni Favaro. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanila si Michael para purihin sila sa ginawa nilang pagprotekta kay Amira. Katapos ay may ibinigay itong espada kay Gian na may kakayahan umanong kumitil kahit ng isang Diyos. Nang pabalik na sana si Azazel sa Cocytus ay nagpakita naman sa kanya si Beelzebub. Sa galit niya na nilinlang lang siya nito ay sinugod niya ito ngunit naunahan lang siya. Alam niya na may pinaplano ito na traidorin si Lucifer. Kinagabihan ay napapaisip na ang hari na parang nalalamangan na siya ni Gian matapos ipagkatiwala ni Michael dito ang makapangyarihang espada. Tinanong niya ang kanyang ina kung sino ang pinakamamahal sa Royal Capital at laking gulat niya nang bigla itong magpakita sa kanya. Sinabihan siya nito na mag-ingat kay Gian sapagkat ito ang kikitil sa buhay niya. Wala siyang kaalam-alam na ang wine pala na ininom niya ay nilagyan ng mahika para paniwalain siya na may binabalak nga na masama si Gian sa kanya. Tinulungan naman nila Favaro si Amira na makausap si Lavali. Nang makaharap na ito ni Amira ay niyakap siya nito at dito lang nalaman nila Favaro na 5 taong gulang pa lang pala siya. Nilinaw ni Lavali sa kanila na hindi ito ang tunay na ama ni Amira dahil naatasan lang sila noon na bantayan ang ina nitong si Nicole. Ngunit isang gabi ay may isang demon ang nagpakita at kinuha si Amira. Sa kagustuhan ni Nicole na mabawi ang kanyang anak ay nagpa siya ito na sundan ng demon at dito na nito ipinaubaya kay Lavali ang pendant. Pinagsama ni Lavali ang 2 pendant para ipakita sa kanila ang eksaktong lokasyon umano ni Nicole at ito ay sa Valley of Demons o sa Prodesia.
May kakaibang kapangyarihan umano si Nicole na siyang habol ng mga demons at posibleng matanggal din ito kay Amira ang God Key. Tuwang-tuwa naman si Fuvaro dahil sa wakas ay makakawala na din siya sa spell na nilagay sa kanya ni Amira sakaling tumungo na ito sa Prudetia. Para magkaroon ng pagkakataon si Amira na makatakas ay humingi sila ng tulong kay Rita para maabala ang Orleans Knights. Nang palis na si Amira ay nakiusap na si Fuvaro dito na tanggalin na ang kanyang buntot. Ngunit hindi ito nangyari dahil pinasama siya nito. Ilang sandali lang ay pumasok sa silid ng hari si Gaurin ngunit patay na pala ito. Pagkabalik ni Beelzebub sa Cocytus ay ipinaalam niya kay Lucifer ang pagkakabigo ni Azazel na kunin ang God Key. Nagboluntaryo ito na siya na lang umano ang kikilos para kunin ang God Key nang sa ganon ay maibalik na nila ang pinuno nilang si Satan. Nang tuluyan ng makalabas ng Royal Capital sila Fuvaro ay kinausap ni Levali si Kaisar. Inatasan niya ito na pamunuan ng isang hukbo na maghahanap kina Amira. Gusto niya na maunahan nila Kaisar ang ibang hukbo na mahanap sila Amira at gabayan din ito papuntang Prudetia. Katapos nilang mag-usap ay pinuntahan niya na ang silid ng hari. Nakita nila sa kamay ni Gaurin ang buhok na kulay dilaw kaya inisip kagad ng hari na kagagawan ito ni Gian. Kagad nitong ipinadakip si Gian ngunit pilit itinanggi ni Gian ang mga paratang nito sa kanya. Pero hindi siya pinaniwalaan nito dahilan para tuluyan siyang ikulong. Habang naglalakad-lakad sila Fuvaro sa kagubatan ay biglang sinugod ni Amira si Fuvaro. Ito pala ay para pigilan ng Orleans Knight na nasa likod nito. Dito na nagpakita ang iba pang Orleans Knights na siyang pinamumunuan ni Kaisar. Sinugod ni Kaisar si Fuvaro at naglaban silang dalawa hanggang sa magkaroon nito ng pagkakataon na sabihan si Fuvaro na magpanggap lang. Ngunit nagsimula na din kumilos ang ibang Orleans Knights para atakihin si Fuvaro kaya napilitan na si Amira na mag-transform sa pagiging demon. Bigla namang may lumitaw na liwanag sa kinaroroonan nila na siyang nag-teleport sa kanila sa kabilang bahagi ng kagubatan. Ilang sandali lang ay napansin nila dito ang parang pangil ng kung anong halimaw. Sinubukan itong bunutin nila Kaisar at Amira pero hindi nila ito magawa. Dahil dito ay naisip ni Fuvaro na hindi niya din ito magagawang mabunot ngunit nagulat na lang sila na hindi man lang siya nahirapan na bunutin ito. Dito na gumalaw ang dragon na naninirahan dito at pinasalamatan nito si Fuvaro dahil sa pagkakataong ganyan ng barb sa paa nito. Nalaman nila na pagmamayari pala ng Bahamut ang barb na ito na 2,000 taon na ding nakatusok sa paa nito. Nagpakilala ito na isang eternal observer at alam din ito na si Amira ang God Key. Matapos malaman ng mga anghel ang pagkakatakas ni Amira ay kaagad pinaghanda ni Gabriel ang lahat para sa labanan. Pinaghanda din ni Beelzebub ang mga demons dahil nakarating din sa kanila ang balitang ito. Napapatanong na lang si Lucifer sa kanyang sarili dahil nakikita niya na may ibang pinaplano si Beelzebub. Sinabihan ng dragon sila Fuvaro na nakatadhana na umano sa kanila ang pagkalipol kapag muling magising ang Bahamut. Pero pwede pa nila itong mapigilan kapag manirahan sa lugar na ito si Amira ng habang buhay. Nang mapagtanto ni Amira na hindi niya na muling makikita ang kanyang ama kapag ginawa niya ito ay nalungkot siya ng sobra. Dahil dito ay sinabihan ni Fuvaro ang dragon na babaguhin nila ang kanilang kapalaran. Matapos niyang ihampas ang barb ay aksidente siyang nakalikha ng portal palabas dito. Bago sila umalis dito ay nagpasya ang dragon na ibigay kay Fuvaro ang barb dahil baka makatulong umano ito sa kanila sa misyon nilang baguhin ang kanilang kapalaran. Nagkakagulo naman na sa Royal Capital sa pagitan ng Orleans Knights at mga taga-suporta ni Gian matapos ang desisyon ng hari na patawan ng parusang kamatayan si Gian. Itinuturing ng hari na traidor din ang lahat na sumusuporta kay Gian kaya inaatake ang mga ito ng mga Orleans Knights. Hindi na kinaya ni Gian ang kanyang mga nasisilayan at dito na sinamantala ni Martinet ang pagkakataon para painumin siya ng potion na magtatransform sa kanya sa pagiging demon. Nang maging demon na siya ay kinuha niya ang espada at nagpalabas siya ng demon para makaalis dito. Sakto namang dumating dito sila Bacchus kaya nasaksihan din nila ang nangyari kay Gian. Nilapitan siya ni Rita dahil may gusto umano itong itanong sa kanya. Habang nasa daan na sila Fuvaro patungo ng Prudetia ay ginawa niya ding sandata ang barb. Ilang sandali lang ay biglang nabiyak ang lupa na inaapakan nila at nagsilitawan ng mga ito. Katapos ay nakita nila ang malaking halimaw na binago ang klima ng buong paligid. Dito na din nagpakita sa kanila si Martinet at nakilala ito kaagad ni Amira dahil ito ang tinutukoy niyang guro niya. Habang nasa biyahe na sila Rita ay pinag-usapan nila ang demon na may kakayahan na lumikha ng spell para maging demon ang isang tao. May naalala namang demon si Bacchus na may ganitong kakayahan at nang sasabihin niya na sana ang pangalan nito ay may kung ano silang nasagasaan. Pagkalabas ni Bacchus para tingnan ito ay nakita niya si Azazel na nakahandusay sa daan.
Isinama nila ito at nang magising ito ay kaagad itong tinanong ni Rita tungkol sa demon na nagbabalak na gamitin ng mga susi. Ipinakilala ni Martinet kina Favaro si Beelzebub na siya umanong susunod na mamumuno sa mga demon kapalit ni Satan. Matapos nitong ikulong sila Favaro at Kaisar ay inilabas naman nito ang ina ni Amira. Dito na din may unti-unting pumasok na mga alaala kay Amira. Isa lang pala siyang imitation vessel mula kay Nicole at lumalabas na para na ding si Beelzebub ang totoo niyang ama. Nalaman din niya na ang pendant na suot-suot niya ang siyang lumilikha ng mga hindi totoo niyang memorya. Hindi niya matanggap ang mga narinig niya mula kay Martinet hanggang maalala niya ang sinabi ni Favaro sa kanya. Na kung yakapin niya ang kanyang ina ay siguradong makikilala siya nito. Dahil dito ay nilapitan niya ang kanyang ina at niyakap ito. Pero naging dahilan lang ito para tuluyan na maglaho ang kanyang ina at magsama sa kanyang katawan ang dalawang susi. Nang mapansin nila Bacchus ang liwanag na nanggagaling mula kay Amira ay tinanong ni Rita si Azazel kung ano ang mga nalalaman nito. Bago siya sagutin ni Azazel ay nakipagkasundo ito sa kanya at gusto nito na dalhin nila ito sa Abos. Nakiusap naman si Favaro kina Martinet na pasalihin siya sa mga ito. Dahil dito ay pinakawalan siya ni Beelzebub para ipainom sa kanya ni Martinet ang potion. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para makaatake ngunit alam pala ni Martinet ang kanyang pinaplano. Nang mahawakan siya ay pinilit nito na ipainom sa kanya ang potion dahilan para tuluyan na siyang maging demon. Matapos makuha ni Beelzebub si Amira ay inihulog na nito si Kaisar. Habang pinag-uusapan nila Azazel si Beelzebub na siyang pasimuno para makuha ang God Key ay ginagawa na din ni Rita ang pang-author sa potion ni Martinet. Nang matapos siya ay sinabihan niya si Bacchus na kailangan na nilang magmadali bago pa mahuli ang lahat. Habang pinipilit ng mga anghel na pigilan ng Bahamut ay dumating naman dito si Gian. Una nitong inatake si Raphael at sinunod din nito kaagad si Uriel. Sa pagkawala ng dalawang Archangel ay mas lalo lang nahirapan ng ibang anghel na pigilan ng Bahamut. Nakita naman nila Rita si Kaisar kaya dali-dali nila itong iniligtas. Dito na nila napansin si Gian ngunit napansin din pala sila nito. Dahil dito ay napilitan si Bacchus na labanan ito katulong si Hamsa. Pagkaalis ni Azazel ay binigyan ni Rita si Kaisar ng pangontra sa potion ni Martinet para umano kay Favaro. Sakto namang bumangga sa kanila sila Hamsa dahilan para mahulog na naman si Kaisar. Sinubukan ni Rita na ipalunok kay Gian ang nilikha niya ngunit naharangan ito ni Hamsa. Buti na lang ay dumating dito si Michael at matapos itong mapuruhan ni Gian ay ipinalunok niya dito ang nilikha ni Rita. Dahil dito ay muli itong bumalik sa pagiging tao ngunit naging kapalit naman ito ang buhay ni Michael. Nang makita ni Azazel si Kaisar ay dinala niya ito sa kinaroroonan nila Favaro. Inatake niya si Beelzebub at sinusubukan naman ni Kaisar na kunin si Amira. Pagkadating dito nila Rita ay dali-daling nilapitan ni Rita si Amira ngunit pinigilan siya ni Favaro. Matapos may baba ni Favaro si Amira ay dito na siya hinarap ni Kaisar. Naglaban silang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Kaisar na mapuruhan si Favaro. Dito na din lumabas si Amira at ilang sandali lang ay dumating dito si Lavali. Nang makita nila ang kalangitan ay isa-isa nang nagsidatingan ng mga Diyos. Bigla namang sinigawan ni Rita si Kaisar na lumayo umano siya kay Lavali at sakto ding natanggal na ang selyo ng mga anghel sa Bahamut. Kinuha nito si Amira at nang pipigilan sana ito ni Kaisar ay itinulak naman siya ni Lavali. Nang makuha na ng Bahamut si Amira ay kaagad itong nakawala sa pagkakaselyo. Tuwang-tuwa dito si Beelzebub sa pag-aakalang siya na ang kikilalaning amo ng Bahamut. Ngunit nang magsimula na itong umatake ay siya kaagad ang unang pinunteriya. Katapos ay sunod-sunod na itong umatake sa iba't ibang panig ng lugar. Dito lang napagtanto nila Kaisar na si Lavali pala ang may pakanan ng lahat. Hindi lang mga tao ang nalinlang niya kundi pati na din ng mga Diyos at demons para lang maibalik nito ang Bahamut. Sinusubukan naman ng mga Diyos at demons na pigilan ang mga atake ng Bahamut ngunit sa sobrang lakas nito ay nalulusaw lang sila. Ilang sandali lang ay inatake na ni Kaisar si Lavali at bagamat napuruhan niya ito ay hindi pa din ito umubra. Dito na ito nagpalit ng mukha bilang si Martinet naman. Nang magkamalay si Favaro ay sinugod niya si Kaisar at naglaban silang dalawa. Ngunit may binanggit ito kay Kaisar na siyang ipinagtaka ni Kaisar. Ipinagpatuloy nila ang kanilang labanan hanggang sa magawa ni Favaro na maputol ang isang kamay ni Kaisar. Pinulot ito ni Favaro at lumapit siya kay Lavali para iharap ito. Dito na binanggit ni Kaisar ang incantation dahilan para mag-transform si Lavali bilang card. Makalipas ang ilang minuto habang tinatalian ni Rita ang sugat ni Kaisar ay naikwento ni Kaisar kung paano niya napabalik sa normal si Favaro. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Bacchus at ibinigay dito ni Favaro ang card ni Lavali.
Wala pa ding tigil sa pag-atake ang Bahamut kaya nagpa siya na si Fubaro na harapin ito. Pinagamit ni Bacchus sa kanya si Hamsa para makarating siya kay Amira at nagpa siya din si Caesar na sumama sa kanya. Habang papalapit sila dito ay patuloy lang sa paggawa ng barrier ang mga anghel gayon din ang mga demon. Sinamantala nila Fubaro ang pagkakataon na ito para makalapit sa Bahamut. Pagkababa nila ay dali-daling nagtungo si Fubaro sa kinaroroonan ni Amira. Kagad niya itong sinaksak at nang mapansin siya ni Gian ay naalala nito ang Holy Knight na nasa rebulto ng Bahamut. Dahil sa paggalaw ng Bahamut ay nahulog si Fubaro papunta sa mata nito. Dito na nagpakita sa kanya si Amira kaya humingi siya ng tawad dito na hindi nila nailigtas ang ina nito. Pero ayon dito na nakilala umano siya ng kanyang ina nang niyakap niya ito katulad ng sinasabi ni Fubaro. Matapos itong magpasalamat kay Fubaro ay bumalik na ito sa Bahamut. Dito na din sumabog ang Bahamut kaya dali-daling kinuha ni Hamsa si Caesar. Kalahating taon nang makalipas ay naging captain na ng Orleans Knights si Caesar habang si Fubaro naman ay muling bumalik sa pagiging bounty hunter. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Rage of Bahamut Genesis. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.